Kilala ang lugar na ito dahil sa mga kababalaghan at mga alamat na nagpapasalin-salin sa mga henerasyon. Isang partikular na kwento ang bumabalot sa baryo. Ang kwento tungkol sa isang aswang na matagal nang kinatatakutan ng mga naninirahan dito. Noong unang panahon, may isang dalaga na nagngangalang Maria. Siya ay maganda at masipag at ang kanyang pamilya ay kilala sa baryo bilang mababait at relihiyoso. Si Maria ay palaging nagbibigay tulong sa kanilang komunidad, lalo na sa mga matatanda at mga nangangailangan. Dahil dito, siya ay labis na minahal at iginalang ng mga tao. Ngunit sa likod ng kagandahan ni Maria, mayroong isang bagay na hindi alam ng karamihan. May lihim siyang pinakatatago, isang lihim na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbabago si Maria. Hindi na siya ang mapagkalinga at mabait na dalaga na kilala ng lahat. Sa halip, siya'y nagiging isang nilalang na nakakatakot at malupit. Isang aswang. Hindi alam ni Maria kung paano siya naging aswang. Sabi ng kanyang mga magulang, ito'y isang sumpa na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Isang sumpa ang hindi niya matakasan. Tuwing kabilugan ng buwan, ang kanyang katawan ay nagbabago. Nagiging maputla ang kanyang balat, humahaba ang kanyang mga kuko, at tumutulis ang kanyang mga pangil. Siya'y naghahanap ng dugo at ang kanyang uhaw ay nagiging walang kapantay. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, si Maria ay napipilitang maglakbay sa kagubatan upang hanapin ang kanyang mga biktima. Madalas ang mga napipili niyang biktima ay mga paslit na walang kamalay-malay sa panganib na nag-aabang sa kanila. Sa bawat gabi na nakakakain siya ng laman ng tao, bumabalik siya sa kanyang normal na anyo na parang walang nangyari. Ngunit isang gabi, habang si Maria ay naglalakad sa madilim na kagubatan, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Para bang may isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa kanya, isang nilalang na naghihintay ng pagkakataon na siya'y sugurin. Sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang isang matandang babae na tila nang hihina at nagugutom. Nang makita ni Maria ang babae, agad niyang naramdaman ang kanyang uhaw. Nagmistulang isang masarap na pagkain ng matanda sa kanyang paningin. Pero bago pa man siya makalapit, nagsalita ang matanda. Alam ko kung ano ka, Maria, sabi ng babae. Ngunit alam mo rin ba kung sino ako? Natigilan si Maria. Ang matanda ay walang takot. Tila alam na hindi siya isang ordinaryong tao. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, lumapit pa rin siya sa babae na tila hinihila ng isang hindi mapaliwanag na puwersa. Alam ko ang iyong lihim, patuloy ng matanda, at alam kong nais mong makatakas sa sumpang ito. Lalong lumalim ang pagdududa ni Maria. Paano nalaman ng matanda ang tungkol sa kanyang sumpa? Ngunit bago pa man siya makapagtanong, inabot ng babae ang kanyang kamay at ipinakita ang isang bagay. Isang maliit na bote na may lamang likidong kulay itim. Ito ang gamot sa iyong sumpa, sabi ng matanda. Ngunit kailangan mo itong inumin bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Agad na kinuha ni Maria ang bote at walang pag-aalinlangan na ininom ang laman nito. Habang dumadaloy ang malamig na likido sa kanyang lalamunan, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Parang may apoy na nagsimula sa kanyang dibdib at kumalat sa kanyang buong katawan. Napatumba siya sa lupa at sumigaw ng malakas. Sa oras na yon, nakita niya ang anyo ng matanda na nagbabago. Nagiging isang napakalaking nilalang na may mahahabang pangil at nagliliyab na mga mata. Huli ka na, Maria, ang boses ng matanda na ngayoy tunog ng isang nilalang na mula sa pinakalalim ng impyerno. Ako ang tunay na aswang sa lugar na ito at ngayon ipapasa ko sa iyo ang sumpa. Sa isang iglap, naramdaman ni Maria ang matinding sakit sa kanyang buong katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang magkalasog-lasog at ang kanyang mga buto ay parang gustong lumabas sa kanyang laman. Hindi na siya makasigaw, ang kanyang boses ay nawala
at tanging ang kanyang mga mata na lang ang nakakapagpahayag ng kanyang takot at sakit. Nang matapos ang ritual, wala nang Maria na natira. Ang kanyang katawan ay naging isang walang buhay na laman na iniwan ng aswang, at sa gabing iyon, naglakad ang matandang babae papalayo, dala ang bagong anyo ni Maria. Ang baryo ay nagpatuloy sa kanyang normal na buhay, ngunit napansin ng mga tao ang pagkawala ni Maria. Wala nang nakakita sa kanya mula noon, at ang mga kwento tungkol sa isang bagong aswang na gumagala sa kagubatan ay nagsimulang kumalat. Ang bagong aswang ay mas mabagsik at mas malupit kaysa sa dati, at walang sino man ang makakatakas sa kanyang paningin. Sa tuwing kabilugan ng buwan, naririnig ng mga tao ang malakas na iyak ng mga biktima ng aswang, at wala silang magawa kundi magdasal at magtago sa kanilang mga bahay, umaasang hindi sila ang susunod na. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, i-share mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam, at mag-ingat kayo sa dilim.